Kung ano-ano at sino-sino. Family of law enforcers. Ako po ay kapatid po ni Hirang Class 2021 po, Jico Trinidad. Ako din po ay pamangkin ni General Escobar. At ako rin po ay anak din ni Jill Trinidad. Member din po sila ng PNP. At in fact po, 2022, I took the Philippine National Police Academy admission test. And I was blessed to pass first take. But then I got the opportunity to help my family through the Pinoy Big Brother. So I have to take the risk and grab the chance. And I think that was the best chance that I have chosen, because I am now an actress for a reason, to portray the role of a PNP. Congratulations. And then Maxine, I was told by someone na dito sa pelikula, magpapakalbo ka sa tunay na buhay. Totoo yun? Yan po ang aabangan nila. Yan po ang aabangan. So if ever nga, paano ka nakumbinsin na magpakalbo? And paano yung iba mong commitments kung kalbo ka? Although may wig naman, di ba? Pero parang, ano yung risk for you, di ba? Paano ka nakumbinsin? I think that's the purpose of being an actress po. Being flexible and willing to put everything, the effort. Because if you're passionate with your work, hindi nyo na po ngayon isip ko ano maging physical appearance. And again po, the fact that I took the examination of PNPA, I was able to adopt what I'm gonna have been through. What are the consequences or yun nga po sa pagbabago. And I think sa pelikula na to, hindi ko man na-proceed yung pag-PNPA ko dati. I think this is the best chance na sa pagiging artista, mas maiportray ko ang kanilang sakripisyo bilang miyembro ng kapulisan. So, given a chance na itutuloy mo yung pagiging law enforcer mo, gagawin mo, handa mong kayang talikuran ng pag-aartista? I am not closing doors po for the law enforcement. Ayun, thank you, Maxine. Thank you po. And my next question is for dun sa kay Paolo at kay TJ. Yung uniform niya is fire brigades, tama ba ako? So yun, ikaw muna Paolo, when you were young, naging pangarap mo maging bumbero sa tunay ng buhay? Siyempre, batang lalaki, may isip mo rin isip, gusto mong police, gusto mong piloto, gusto mong maging firefighter. Pumasok din sa isip ko, pero I guess umabot din yung age na mas nangibabaw yung gusto mong maging actor. Hindi ka ba reservist, Paolo, ngayon? Hindi po. Pero given a chance, gusto mo? Yes, gusto po. Bibigyan po ako ng opportunity to serve my country ba? Hindi po. And then, dito nga is firefighter ka, di ba? Tsaka si TJ. Pero let's face it, ang mas nag-glorify talaga, sundalo and police. Ikaw, Paolo, anong pwede mong sabihin sa mga tao para pakita na ang mga bumbero ay mga bayani rin, tulad ng mga pulis at sundalo? Para sa akin kasi, syempre, ang heroism is iba't ibang klaseng forms yan. Diba? A parent can be a hero to a child. Diba? A teacher can be a hero to a student. So, kanya-kanya po tayo ng pagiging kanya-kanya po tayo ng purpose sa buhay kung paano tayo maging hero. So, sa firefighting, diba? Sa police, sa mga militar, kanya-kanya po tayo ng mga sinasalbang tao. Kanya-kanya po sila ng mga natutulungan. Kanya-kanyang sitwasyon po. Ayun, ang ganda naman sa sagot ng Paula. Thank you. And next kay TJ. Hi TJ, the last time the public saw you, medyo nagpasabog ka sa bench, di ba? Pero ngayon, isa kang firefighter, tapos bagay sa yung uniforme mo. Anong challenge sa'yo, TJ, na mag-portray ng papel ng isang bumbero sa pelikula? Challenge, syempre, yung portray na maayos yung character as a firefighter. Especially, yung bata kasi ako, meron kasi kami, sa agad labas namin, meron talagang bumberoan. So nakikita ko, hanggang ngayon nandun pa rin na every time na merong sulong, nakikita mo talaga kung paano sila rumiresponde. So nakikita namin, tsaka yung kaba ng mga tao pag narinig nyo na aalis yung mga bumbero. So ngayon, bilang ako na yung nandun sa posisyon na to, kapag kailangan kong makita ko ano talaga yung nila. Kasi sa totoo lang, talagang mga bayani sila kasi nire-risk nila yung buhay nila
delikado yung trabaho nila na mahirap sumagupa sa apoy. So, malaking klaseng paghahanda at saka talagang kailangan professional ka para sumagip ng buhay ng tao. So, malaki talaga at mahalaga yung trabaho ng mga firefighter natin. So bakit pala talaga sa yung role mo? Kasi madalas kang makawitness ng tunay na sunog. I mean, not the sunog, but yung may responding mga firefighters. Kasi sa harapan lang namin yung pinaka main, what do you call this? Station. So, every time na talagang may sunog, nararamdaman mo talaga yung mga tao. So, nalaman ko pa nga yung iba libre lang, na parang talagang ginagawa lang nila yun para makatulong. So, hindi sila nababaya. Parang talagang mga nag-aano sila. Ano tawag? Volunteer. So, nakakatuwang isipin na talagang kung gusto mo talagang tumulong, hindi kailangan na meron kang something, basta mag-volunteer, gusto mo ginagawa mo, makatulong sa tao. Feeling ko may reward yun in the future. Dito ba may eksena kayong papasok kayo na sa tunay na nasusunog na establishment? May ganun ba? I think, ayan, meron po kami yan. Kaya abangan niyo po yan kasi talagang pinaghahandaan po yung production at saka direct. So, yun po. So, hinahanda po namin yung mga sarili namin. Ayun. Thank you everybody and congratulations. Thank you, Romel. Our next set of questions from George Panagita, Brian PH. Salamat. So, yung question ko po kay Brigadier General Neil. Sir, narinig ko po kanina na ito ang first time na pinayagang gamitin yung totoong uniforme ng PNP, no? Paano po napapayag yung PNP? At saka alam kong maingat, yun po muna. Sir, actually merong isang committee na in charge dyan. Sa under sa Police Community Relations sa PKG. Actually, dito yung director ng PKG, si Brigadier General Saro. He is a newly promoted police brigadier. Please come here para masakit natin yung tanong ni Sir nandun sa Marvin. Under po sa kanya yung committee na nag-approve ng mga requirements. Kasi tingin ko hindi naman po itong first time na may nag-attempt o gumawa ng story about PNP, pero ito po yung first time na pumayag kayo. Dati kasi hindi siya regulated. Sabi ko na. Yung paggamit ng uniform is hindi siya naayon doon sa tamang bihis. That's why nagkaroon ng Committee on Fields to screen. And naka-anchor din kasi meron tayong batas na only uniform personnel are allowed to wear the uniform unless payagan po ng PNP. So, naging strict po yung ating Philippine National Police sa pag-portray ng isang PNP officer. So, yun po yung ngayon yung nag-apply talaga sila direct. Talagang dumaan sila sa butas ng karayon. Diba? So, sir, ano po yung consideration na papayag po yung PNP? Like, kanina din narinig ko na 80% of the story galing talaga sa PNP. Isa po ba yun sa mga consideration? Ano po yung mga consideration? Ang consideration talaga doon is ma-portray ng maayos yung isang yung maging tama yung paggamit ng uniform, including yung mga parang-parangnyas niya, yung mga insignias, and of course ma-portray yung talagang ideal ng PNP officer. Kasi of course yung napoportray na masama, o hindi naman inano yung nawa, but ideally is maging maayos yung pag-portray ng isang PNP officer. Yun po yung sunod ko sanang tanong na meron po bang batas na kailangan talagang i-portray ng tama ang PNP? Kasi syempre parang di ba pag inano mo ang government, it's subversion. Pero ganun din po ba pag
siya dahil mahalagang parte po ng lipunan din? Ang natin sa akin kasi hindi naman namin pinapakilaman yung story ni gagawa ng pelikula. Kasi meron talaga yung mga halimbawa yung naliligaw ng landas. Pwede naman natin pwede pa din. But you'd like to make sure na hindi yun yung ating PNP. Na talagang may naman, mapakita natin na hindi siya tinutolerate ng PNP na yung mga parang police scalawag. Napaparusahan pag may gumagawa nito. Okay. Sir, actually, consider our uniform as sacred and gusto namin na kung magsuot ng uniform yung ating mga kapulisan, they should wear it with dignity. So, yan dapat namin, yan gusto namin mangyari sa film na yung pagsuot ng mga uniform ay nasa tamang bihis talaga. At parang magdating na sa tao saka kung anong tamang mga kungkuruntong tawag natin yan. Yung mga insignias, paraphernalias ay nasa tamang position or para makita talaga yung kagandahan ng uniform ng PNP. Salamat po. Martin, malaking bagay na suot niyo yung totoong uniform kasi kanina napansin ko mas you stand taller, tapos parang medyo mas stately ka kumilos. Ano yung experience mo wearing it for the first time? At tama ba yung observation ko na ang malaki talagang bagay na suot mong uniform? Yes. Bilang artista, actually, kung ano yung sinusuot mo, yung costume mo, nakakatulong siya sa pag-characterize mo dun sa role mo. And for my role dito sa movie, itong uniform na to, itong sacred uniform na suot ko ngayon, agad-agad kanina pagkasukat sa akin, pagkasuot ko kanina, parang may sense of honor ako naramdaman. Kung tatanungin niyo ako, feeling, yung pakiramdam parang may honor yun. Thank you. Kay Direk, Direk, kanina po binanggit ni Brigadier General na masaya po siya may ganitong storya or movie na ginagawa kasi ang ginamit po niyang word ay para naman ma-uplift ang image ng kapulisan. Do you feel there is a need for that? At kung opo, ano po ba sa tingin niyo ang dapat makorek na perception about the police na you hope makikita sa pelikula nito? Yung perception sa public, sa PNP, kasi di ba lahat na tayo nasa media, so sabi nga ni General kanina ay yung mga news, iba yung totoong talagang tao na polis. Awareness, yun yung gusto kong ipalabas dito. Lahat ng mga character, hindi doon sa institution sa tao, yung sa character ng bilang polis. Dapat malaman ng tao na ano ba yung kanilang sinakripisyo, no? Kasi once na ikaw ay law enforcers, hindi lang police, talagang bound ka para dalhin sa Mindanao, dalhin sa kung saan-saan at delikadong lugar. Tapos, syempre tao sila, may pamilya, meron din silang mga anak na, di ba, talaga namang in real life. So gusto ko malaman ng tao yun, ng moviegoers, ng lahat na ito pala yung police. So ibig sabihin, kung ano man yung mga naririnig natin sa balita, siguro talagang part na yan ng bilang dito sa ating mundo kasi hindi naman din Pilipinas lang ang may ganyang issue, no? So dito, itong movie natin, gusto lang namin ipakita na in character, sa character bilang police sa totoong buhay, ipakita namin dito sa pelikulang to na katulad yan, merong namamatay ng police. So hindi naman natin alam kung ano talaga ang kanilang pinagdaanan bago sila na-disgrasya. Yung police na walang oras sa pamilya, no? So yan po, no, Christmas, birthday, lahat po yan.
Ako wala naman akong police na family, pero napag-aralan ko based on hindi lang kasi ito aking first project, pinag-aaralan ko yung talagang ano ba yung sakripisyo nila, no? So this project, this movie is not glorifying the PNP. Ang ginawa po namin ay pinakikita namin yung character ng bawat isa dito, kung ano man yung talagang totoo hango sa totoong buhay, but this film is fiction. So, close as realistic. Kaya yun po yung movie natin, patutunguhan ng pelikula. Okay. Finally po, kay Ms. Stephanie. Ms. Stephanie, baka po pwede niyong i-share kung paano po naging usapan niyo with Governor Chavit when this movie was brought up bago po na aprobahan. Actually, we're super busy and we don't usually take movie projects. Oo nga eh. Kaya lang, this was a very, very unique project and my dad really wanted to help kasi it holds a very special place in his heart. He was actually chief of police in Vigan back in the 70s. That was his first time to ever do public service. That's why he really wanted to support this film. Opo. So, madali lang, isang sabi lang, oo na agad? Well, sila Derek came and presented the script, told the story, and madali lang naman. Opo. Salamat po. Congrats. Sorry. Hello, may phone-in question lang po dito for the representative of Philippine PPSC, Ms. Erica Joy Delphine. Ano raw po ang inyong participation sa pelikula? Hello po, good afternoon. I'm Erica Delphine, Chief Public Affairs Office of the Philippine Public Safety College. For the PPSC, this is a chance for us to showcase two of our constituent units. The Philippine Public Safety Academy, doon po mag-aaral sila Paolo and TJ, and the National Fire Training Institute kung saan din po sila nag-training. Yun po, for PPSC. Thank you, Madam.